Dahil sa amiha na tail end ng cold front, inulan ng husto ang Laguna at Cavite. Kaya kahit madaling araw na, mabagal pa rin ang daloy ng trapiko sa ilang lugar doon. Ang mainit na balita hatid ni Isay Reyes. Lubog pa rin sa baha ang bahay ni Aling Candida sa barangay Tagapo, Santa Rosa City, bunsod ng ulan. Kwento ni Aling Candida, sa tuwing may daraang bagyo, ang kanilang lugar tila mistulang sapa. Sa edad na 69, madalas daw siyang maaksidente dahil sa dulas ng kanilang bahay. Mahirap talaga, lalo na sa mga maliliit na bata. Pagka may baha, ganyan talaga. Ayun, basa lahat ng gamit ng anak ko. Marami namang gamit na nasira sa bahay ni Kuya Rene. Gumawa na raw siya ng second floor para hindi na maabot ng baha ang kanilang mga gamit. Sanay na. Kasi tuwing malakas ang ulan at dito ang malalim kasi. Hanggang kaninang madaling araw, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng kanilang subdivision. Pinalala pa ito ng agos kasama ang basura galing sa umaapaw na creek malapit sa lugar. Mababaw ang creek, yun ang dapat malaliman ng aming city government. Siguro sa dami rin ng gastos ng gobyerno, di ba? Yun ang dapat malaliman ng ilog. Wala na magagawa Maski taasan mo yan, aapaw din. Sa bayan din sa Bacoor sa Cavite, di ka pinipaniwalang traffic pa rin kahit pasado alas 2 na ng madaling araw. Pagpasok ng Yogan 3 sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, may tubig pa na naipon kaya't mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Ganoon din ang trapiko sa Panapaan 1 na sakop ng bayan ng Imus. Gutter deep ang tubig. Pagkana naman ang Terona Highway Habay 1 papunta ng bayan ng Kawit, mabagal din ang mga takbo ng sasakyan dahil sa baha. Sanhi ito ng halos maghapong pag-ulan sa lugar na naramdaman din sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng mga malalapit na lalawigan ng Bulacan, Rizal at Pampanga. Isay Reyes, GMA News.